Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap kung saan-saan na inabot ang kanilang paksa. Doon nalaman ni Tandang Lauryo kung saang lugar isinilang at lumaki itong si Ibrahim. Ayon sa disipulo ni Maestro Florante, siya ay nanggaling sa isang marangyang pamilya na naninirahan sa Zamboanga del Norte. Nang makilala niya si Maestro Florante, iniwan niya ang lahat ng karangyaan upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa mga lihim na karunungan. Hindi naman tinutulan ng kanyang pamilya ang kanyang nais, gawa ng alam nilang nasa tamang gulang na ang kanilang anak. Sa pag-alis nila sa lugar na yon, kung saan-saan pa sila nakarating bago sila tuluyang nanirahan sa karatig baryo ng San Remigio. Dagdag pa ni Ibrahim na noong mga panahong bago pa lamang silang naninirahan sa lugar na yon, halos araw-araw silang nakikipaglaban sa mga demonyong orihinal na naninirahan doon sa lugar. Dumating pa nga noon sa punto na meron silang nakalabang isang babaylan na nasa panig ng kasamaan. Ilang buwan din sila nitong hindi pinatahimik hanggang sa napagpasyahan na ni Maestro Florante na tapusin na ang kanilang sigalot. Sa isang gabi lamang, tinanggalan niya ng buhay ang nilalang na yon sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangkombating mga dasal. Espiritual na digmaan lamang noon ang naganap, kung kaya't wala gaanong nasaktan sa digmaan. May mga albularyo lamang noon ang nagkaroon ng sakit na agad din namang napagaling ni Maestro Florante. Dagdag pa ni Ibrahim na sa 3 disipulo ni Maestro Florante, tanging siya lamang ang nagkaroon ng ginintuang buhok ng tikbalang nang hindi nakikipaglaban sa tikbalang mismo. Nakuha niya umano ang buhok na yon noong siya ay bagong silang, sa kadahilanang siya ay nagkaroon ng isang kakambal na engkanto. Sa pagkuha ng ama nila sa kanyang kapatid, ibinili nito sa kanya ang kaisa-isang buhok ng tikbalang na pagmamay-ari nito. Isiniksik yun sa kanyang pumpunan nang sa gayoy hindi niya ito magawang mawala habang siya ay patuloy na lumalaki. Nang tumungtong na sa tamang edad itong si Ibrahim, doon na niya dahan-dahang nalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Isa din yon sa kanyang mga rason kung bakit pinili niya ang maging disipulo ng isa sa pinakadalubhasang albularyo. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang mga bagay na yon, tanging pagkamanghalang naman ang kanyang naramdaman sa mga kwento ni Ibrahim. Maya-maya pa, napagpasyahan na nila noong magpahinga dahil sa marami pa silang gagawin kinabukasan. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang umalis ang dalawa upang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na trabaho sa palayan. Gagapas pa kasi sila doon ng mga talahib at mag-aayos ng mga daan sa bawat kahon ng palay. Sila ang nagboluntaryo doong magtrabaho, gawa ng matindi ang kanilang pangangailangan pagdating sa salapi. Ibrahim, pasensya ka na. Wala kasi akong makakatuwang sa ngayon eh. Kung labag naman sa loob mong tumulong, wala naman yung problema. Magsabi ka lang. Wika ni Tandang Lauryo habang sila ay naglalakad. Ba't mo naman nasabi yan, Ginoong Lauryo? Kung ako lang mas gugustuhin ko pang magtrabaho buong maghapon kaysa walang ginagawa. Huwag mo na akong isipin. Mas malakas pa ako sa iyong inaakala. Sagot naman ni Ibrahim. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang mabilisan naman itong paglakad patungo sa palayan. Wala nang nagawa noon si Tandang Lauryo kung hindi ang sundin ito. Nang makapagpaalam na sila sa may-ari ng palayan, agad din naman nilang ginawa ang kanilang trabaho. Halos hindi sila noon nakakaramdam ng pagod
sa kadahilanang nasisiyahan sila sa kanilang trabaho. Kahit isang seryosong tao itong si Ibrahim, may mga itinatago din pala itong kalokohan na tanging ang nakakakita lamang ay ang mga taong malapit lang din sa kanya. Hindi inaasahan ni Tandang Lauryo na sa likod ng isang mabangis na pagkatao nito ay merong nagkukubling isang masayahing Ibrahim. Nang sumapit ang hapon noong mismong araw, kasalukuyan na silang nagpapahinga sa gilid ng palayan. Nagawa nilang matapos ng ilang oras lamang ang kanilang trabaho sa kadahilanang hindi sila nagpahinga. Pagpatak ng 4:00 ng hapon, agad din naman nilang tinungo ang bahay ng may-ari ng lupain upang kunin ang kanilang mga sahod. Masaya sila noong umuwi sa bahay ni Tandang Lauryo na merong daladalang makakain at pasalubong para sa kanyang uniko iho. Habang sila ay naglalakad, panay naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang mga hilig. Nang malaman ni Tandang Lauryo na mahilig palang uminom itong si Ibrahim, agad naman siyang bumili ng tuba upang makipag-inuman sa pagsapit ng gabi. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad din namang ibinigay ni Tandang Lauryo ang kanilang mga pinamili sa kanyang asawa. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman silang nag-ayos ng kanilang pag-iinuman sa kanilang bakuran. Habang nagpapausok si Ibrahim ng balat ng nyog, dahan-dahan naman nilang inumpisahan ang pag-inom ng tuba. Ilang oras pa ang lumipas, medyo nakakaramdam na ng kalasingan itong si Tandang Lauryo. Pasuray-suray na ito sa kanyang paglalakad na tila ba nahihilo. Si Ibrahim naman, panayang paghagikgik sa lahat ng sinasabi ni Tandang Lauryo na parabang nakakatawa ito. Kahit seryoso ang kanilang usapan, para silang mga sirang nagsisitawanan. Ilang oras pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanilang pag-iinom nang maramdaman ni Ibrahim ang presensya ng mga gabunan. Alam niyang kaanib yun ni Tandang Lauryo kung kaya't hinayaan niya na lamang ito. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang 15 gabunan na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay ng mga ito kay Ibrahim, bigla naman silang napatigil nang sa hindi malamang dahilan. Animoy ang mga paningin nito ay parang nakakita ng isang mabangis na hayop na naroon sa bahay ni Tandang Lauryo. Maya-maya pa, hindi na nakapagpigil itong si Ibrahim, kaya naman siya na mismo ang lumapit sa mga bisita ng kanyang kaibigan. Habang naglalakad papalapit si Ibrahim, napansin niyang panay naman ang pag-atras ng 15 gabunan. Nang hindi na siya makapagtimpi sa mga ito, bigla naman siyang nagwika ng, "Ano ba kayo? Lalapit ba kayo o hindi? Alam niyong nagkakasiyahan kami. Tatayo lang ba kayo dyan?" Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsilapitan naman ng mga gabunan ng walang imik. Dali-dali namang inakbayan ni Tandang Lauryo si Ibrahim bilang hudyat sa kanyang mga kasama na kaisa nila ito. Magandang gabi ho, Tandang Lauryo. Kaya ho kami na parito dahil meron hong mga mahalagang bagay na dapat niyong malaman. Kung wala naman ho kayong ginagawa, maaari ho ba kayong sumama sa amin? Wika ng isa sa kanyang mga gabunan. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang kinuha ang kanilang tuba at dali-daling sumama sa mga ito. Isinama na din niya noon si Ibrahim nang sa gayoy magawa nitong makita ang kanilang mga gagawin. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon nalaman ni Tandang Lauryo ang tungkol sa lahi ng mga ik-ik
na naninirahan sa karatig nilang baryo. Ayon sa kanyang mga gabunan na hindi malayong magkaroon ng digmaan ang kanilang mga uri sa kadahilanang patuloy silang sinisindak ng mga ik-ik. Doon din na pag-alaman ni Tandang Lauryo na meron palang bihag na ik-ik ang kanyang pangkat na siyang maaaring naging dahilan ng mga ito upang sila ay kalabanin. Sa pagdating nila sa karatig baryo, agad din naman nilang tinungo ang isang simbahang pinagpupugaran umano ng mga aswang. Nang marinig ito ni Ibrahim, labis na lamang ang kanyang pagkagalit sa mga ik-ik sa kadahilanang hindi na nito ginalang ang simbahan. Maya-maya pa, nasipat na nga nila ang simbahang itinuturo ng kanyang mga kasama. Sa puntong yon, inutusan niya ang kanyang mga gabunan na magkubli at maging handa sa mga pangyayari na hindi nila inaasahan. Silang dalawa lamang noon ni Ibrahim ang lumapit sa simbahan nang sa gayoy magawa nilang makipag-usap ng payapa. Sa paglapit nila sa lugar na yon, agad naman nilang napansin ang iilang panauhing tumatambay sa lugar. Alam nilang nagbabalat kayo lamang ang mga ito, gawa ng amoy na amoy nila ang baho ng mga aswang. Hoy, kayo dyan, nasaan ang pinuno ninyo? Tanong ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng isang ik-ik, agad naman itong pumasok sa loob upang abisuhan ang kanilang pinuno. Ilang minuto din sila doong naghintay hanggang sa lumabas na nga ang pinuno ng mga aswang. Habang naglalakad ito papalapit sa kanilang kinaroroonan, panay pa ang ginagawa nitong pagngisi na para bang sila ay katawa-tawa sa paningin nito. Lauryo? Hindi ba't ikaw si Lauryo? Masaya akong makilala ka, Lauryo. Ang pinunong gabunan. Wika ng pinuno ng mga ik-ik. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, ninais na lamang niyang maging kalmado sa kanyang kinatatayuan. Alam niyang hindi niya kalibel ang mga nilalang na yon, kaya walang saysay kung magkakaroon sila ng isang mababang argumento. Oo nga, ako si Lauryo. Ito si Ibrahim, disipulo ni Maestro Florante. Alam niyo naman siguro kung bakit kami napunta rito. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Oo, alam ko. At alam mo rin kung bakit kami napapunta rito, di ba? Isoli niyo ang mga kapatid ko at wala na tayong magiging pagtatalo. Wika ng pinuno ng mga ik-ik. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, ninais niya munang manahimik upang hintayin ang mga susunod na sasabihin nito. Anya, na wala naman umanong ginagawa ang kanyang mga kapatid maliban sa pagdakip ng kanilang mga makakain. Hindi sana sila dadayo sa lugar na yon kung hindi nangyari ang mga bagay na yon. Dahil sa sinabi ng pinuno ng mga ik-ik, kung kaya't hindi na nagawang makapagtimpi ni Ibrahim. Pagramdam ni Tandang Lauryo ng pagtaas ng presensya nito, agad naman niya itong hinawakan upang pakalmahin. Sinabihan niya din itong huwag na munang magpadalos-dalos nang sa gayoy magawa nilang malaman ang bunga ng kaguluhan. Huwag mo kaming sinisindak, albularyo. Hindi kami kayang sindakin ng mga katulad ninyo. Wala kayong kaide-ideya kung sino-sino ang mga demonyong namumuno sa amin. Gigil na wika ng pinuno ng mga ik-ik nang maramdaman nito ang presensya ni Ibrahim. Matapos itong marinig ni Ibrahim, agad naman siyang lumapit sa nilalang habang dahan-dahang nag-uusal sa kanyang kanang kamao.
Nang masipat ito ni Tandang Lauryo, wala na siyang nagawa kung hindi sundan ng albularyo. Alam niya kasing hindi na niya kayang pigilan si Ibrahim sa kadahilanang nasagad na ng demonyo ang pasensya nito. Nang masipat naman ng mga ik-ik ang paglapit nito sa kanilang pinuno, agad naman silang nag-angil bilang babala sa kanilang dalawa. Nang hindi nila nadala sa angil si Ibrahim, agad naman nila itong sinunggaban ng walang pagdadalawang isip. Sa puntong iyon, wala nang nagawa si Tandang Lauryo kung hindi ang magpalit anyo habang tinatawag ang kanyang mga gabunan at sigbin. Paglapit ng isang ik-ik sa kinaroroonan ni Ibrahim, bigla na lamang nabahag ang buntot nito nang masipat niya ang napakabigat na presensya na namumuo sa kamay ng albularyo. Nang akmang kakaripas na ng takbo ang ik-ik, agad naman itong hinawakan ni Ibrahim sa leeg habang nagwiwika ng, "Wala ka nang pupuntahan. Ngayong gabi, uubusin ko kayong lahat." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapakawala naman niya ng isang napakalakas na suntok na siyang mabilisang ikinamatay ng ik-ik. Halos masunog ang buong kaluluwa nito dahil sa mga pangkumbating usal na ibinalot ni Ibrahim sa kanyang mga kamay. Nang masipat naman ito ng iilang ik-ik sa paligid, agad naman siya nitong sinunggaban ng walang pagdadalawang isip. Hindi pa man ito nakakalapit sa kanya, bigla naman itong sinunggaban ni Tandang Lauryo at nilapa ng buo. Halos tumagos ang kanyang pangil sa katawan ng ik-ik na kanyang nadakip. Nang masipat ito ni Ibrahim, agad din naman siyang nagbitaw ng kanyang engkantasyon bilang paghahanda sa kanyang pagpapalit anyo. Kisap mata lamang noon ang dumaan nang biglang bumungad sa mga mata ng ik-ik ang nagwawalang tikbalang. Karamihan sa kanila noon ay tinangkang tumakas, ngunit hindi nila ito nagawa dahil sa masyadong mabibilis ang kanilang kalaban. Maging ang mga pinuno ng ik-ik noon ay hindi maiwasang makaramdam ng takot nang masipat niya ang tikbalang na halos kasing taas ng isang ganap na puno. Dahil sa mga pangyayari, wala nang nagawa ang mga ik-ik kung hindi ang makipaglaban hanggang kamatayan. Napagtanto kasi nila noong hindi na sila makakatakas sa lugar sa kadahilanang nagawa na silang mapalibutan ng 15 gabunan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, halos nangalahati na ang bilang ng mga ik-ik dahil sa walang awang pag-atake ni Ibrahim at ni Tandang Lauryo. Nagkandabutas-butas na dinoon ang bubong ng simbahan dahil sa pagtatangka ng mga ik-ik na tumakas. Nang masipat naman ng pinuno ng mga ik-ik si Ibrahim, agad din naman itong gumawa ng hakbang upang makagante ang kanilang lahi. Sa isip-isip niya, kapag nagawa nilang mapaslang ang tikbalang, maaaring mapunta pa sa kanila ang tagumpay kahit maubos ang kanilang lahi. Nang makaisip na ito ng plano, agad din naman itong sumugod kay Ibrahim kasama ang iilan sa kanyang pinagkakatiwalaang kapatid. Nang masipat ito ni Tandang Lauryo, tanging pagsigaw na lamang ang kanyang nagawa upang mabigyan ito ng babala. "Ibrahim, mag-iingat ka!" Sigaw ni Tandang Lauryo habang patuloy na nakikipaglaban sa iilang ik-ik. Kahit alam niyang nasukol na siya ng mga ito, nananatili pa ring buo ang loob ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman siyang sinunggaban ng mga ik-ik ng buong lakas. Sabay-sabay lumusob ang mga ito sa pagbabakasakaling magagawa nilang mapaslang si Tandang Lauryo. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman na ang balat ng pinunong gabunan
ay halos triple ang kunat kesa ordinaryong kabal. Pagtama ng kanilang matatalas na pangil at kuko sa katawan ni Tandang Lauryo, laking gulat na lamang ng mga ik-ik nang magkanda putol-putol ang mga ito. Sinabi ko na sa inyo, wala kayong kakayahan para ako ay paslangin. Siguro, kaya kayo nagkakaroon ng lakas na sugurin ako dahil alam nyo sa inyong mga sarili na wala na kayong pagpipilian. Wika ni Tandang Lauryo habang nakangisi. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang binunot sa kanyang tadyang ang tabak na ibinigay sa kanya ng kapre. Nang masipat ito ng mga ik-ik, bakas na bakas sa kanilang mga pagmumuka ang labis na pagkabahala. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nagsipulasan ang mga ito nang masipat nila ang pagsugod ni Tandang Lauryo. Subalit dahil sa angking bilis ng pinunong gabunan, bigo silang makatakas sa kanilang mga kamatayan. Paglapit ni Tandang Lauryo sa kanila, agad namang tumarak sa kanilang dibdib ang hawak-hawak niyang tabak. Huwag kayong mag-alala. Magsisilbing talas ng aking tabak ang inyong mga kaluluwa. Wika ni Tandang Lauryo habang nakatarak ang kanyang tabak sa isang tiktik. Maya-maya pa, agad ding binawian ang nilalang na yon nang mahigop na ng kanyang tabak ang kaluluwa nito. Matapos niya itong gawin, agad din naman niyang sinunggaban ang iba pang mga ik-ik na nagpupumilit tumakas. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Ibrahim sa pinuno ng mga ik-ik at sa mga kasama nitong alagad. May iilan na siyang napaslang, subalit alam niyang hindi pa yun sapat upang mapahina ang puwersa ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang naramdaman ang pagpaikot sa kanya ng iilang mga ik-ik na para bang meron itong ginagawang plano. Nang maunawaan ito ni Ibrahim, agad naman siyang sumugod sa kanyang mga kalaban upang magawa niya itong maunahan. Habang nananakbo siya papalapit sa pinuno ng mga ik-ik, dahan-dahan naman niyang inilalabas ang kanyang sandatang nasa kaanyuan ng espiritual. Pagsilay dito ng pinuno ng mga ik-ik, agad naman siyang napakaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Nang masipat ito ni Ibrahim, mabilisan naman siyang nagpalipad hangin ng mga tigalpo sa buong paligid. Pagtama nito sa pangkat ng mga ik-ik, agad naman itong natigilan sa kanilang kinaroroonan. Sa paglapit ni Ibrahim sa mga ito, kitang-kita niya ang pagtulo ng luha ng pinuno ng mga ik-ik dahil sa takot. Nang masipat ito ng iilang kasama niyang ik-ik, agad naman itong sumugod, subalit nagawa itong maharang ng iilang gabunan. Walang habas nila itong pinagpapapatay gamit-gamit ang kanilang mga matutulis na kuko. Demonyo ka kung makapagsalita ka. Akala mo kung sino ka? Ngayon, kainin mo ang lahat ng iyong mga sinabi kanina. Wika ni Ibrahim habang dahan-dahang itinataas ang kanyang sandata. Nang akmang sasagot pa ang pinuno ng mga ik-ik, agad naman itong tinaga sa ulo ni Ibrahim na siyang mabilisan itong ikinamatay. Tanging pag-iyak lang naman ang nagawa ng iilan nitong mga kasama habang patuloy na pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbagsak ng walang buhay nitong katawan. Tandaan ninyo, makakarating ang nangyaring ito sa aming pinuno. Humanda kayo. Hindi pa dito nagtatapos ang ating pagtutuos.
Wika ng isa sa mga ik-ik. Nang marinig ito ni Ibrahim, agad din naman niya itong sinugod at mabilisang kinitila ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Mabilis na namang kinuha ng mga gabunan ni Tandang Lauryo ang mga namatay na aswang upang alisin ang mga bakas nito sa paligid. Matapos nilang mailibing ang lahat ng mga ik-ik, agad naman silang umuwi para makapagpahinga. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, halos walang naganap na pag-uusap sa kadahilan ng patuloy pa rin nilang iniisip ang ginawa ni Ibrahim. Sa puntong yon, doon napagtanto ng mga gabunan ni Tandang Lauryo na hindi basta-basta ang kaibigan nito. Mapalad naman sila kahit papaano dahil sa hindi na nila kalaban ang isa sa mga malalakas na disipulo ni Maestro Florante. Pagdating nila sa bahay ng mga gabunan, agad din namang hinanap ni Tandang Lauryo ang mga ik-ik na kanilang nadakip. Kinausap niya ito ng mahinahon para naman kahit papaano magawa niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga katagang huling binitawan ng kanilang kalaban. Manong, pasensya ka na kung kinulong ka ng aking mga kasama. Nagawa lamang nila ang bagay na ito dahil yon ang utos ko. Mariin ko kasing ipinagbabawal ang sinumang aswang na kumain ng mga ordinaryong tao. Paliwanag ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng nilalang, bigla na lamang itong tumingin sa kanya habang dahan-dahang ngumingisi. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong nagwika ng Katapusan nyo na. Darating na sila. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagdura nito kay Tandang Lauryo ng napakabahong laway. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang nandilim ang paningin ni Tandang Lauryo dahil sa ginawa nito. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang bigla niyang itinarak ang kanyang tabak sa dibdib nito. Kasabay ng pagkawala ng buhay ng ik-ik ay ang mabilisan namang pagkuha nito ng iilan niyang kasama. Dinala niya ang bangkay na yon sa likuran ng bahay para katayin. Nang mapagtanto nila Tandang Lauryo na wala na silang gagawin sa lugar na yon, agad naman silang nagpaalam sa kanyang mga kasama. Sa pagbagtas nila ng daan patungo sa kanilang bahay, doon nila napag-usapan ang tungkol sa sinabi ng mga ik-ik na kanilang nakalaban. Alam ni Tandang Lauryo na merong uusbong na demonyo na siyang maaaring maging kalaban nila sa hinaharap. Nang marating na nila ang kanilang tahanan, agad namang pumasok si Tandang Lauryo at si Ibrahim upang magpahinga. Para mapanatag ang kaisipan ni Tandang Lauryo, sinabihan niya si Ibrahim na ibalita ang pangyayaring yon sa kanyang maestro nang sa gayoy magawa nilang makahingi ng tulong kung ito ay labis na kinakailangan. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon na nga makakaharap ni Tandang Lauryo ang mga nilalang na merong dugo ng demonyo.